May nagkasagutan sa impeachment court kahapon. Sino kaya yon? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Nagkaroon ng mahabang sagutan sa impeachment court matapos ipahayag ng prosekusyon na hindi na nila ipipresenta ang ilan sa kanilang mga nakalistang witness laban kay Vice President Sara Duterte. Bago nagsimula ang mainit na palitan ng argumento, ipinaalam muna ng presiding officer na napagkasunduan ng mga senator judge sa kanilang caucus na pag-aralan pa ang dalawang motion para sa issuance of subpoena. Ayon sa presiding officer, hindi pa natatapos ng lahat ng senator judge ang pagbabasa sa mga memorandum na isinumite ng prosecution at defense. Dahil komplikado ang mga isyong nakapaloob sa mga motion na pagkasunduan nilang sa Lunes na lamang ito pagdesisyunan. Ipinaliwanag din niya na ang mga senator judge na nais magtanong sa dalawang panig ay bibigyan ng tig 10 minuto. Gayunman, ang kabuuang pagtatanong para sa bawat panig ay hindi dapat lumampas sa 1 oras. Pagkatapos nito, kinilala ng presiding officer si Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro upang ipahayag ang plano ng prosecution tungkol sa kanilang mga susunod na witness. Ayon kay Luistro, hindi na ipipresenta ng prosecution si Attorney Zuleika Lopez at si Captain Belinda Bello. Ipinaliwanag niya na ang testimonya ng dalawa ay maaari nang ituring na redundant o paulit-ulit lamang dahil may mga nauna ng witness na nakapagbigay ng kaugnay na impormasyon. Bukod kina Lopez at Bello, inanunsyo rin ni Luistro na hindi na nila ipipresenta ang ilan pang witness na nakalista para sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ayon sa prosecution, kabilang sa mga tinanggal nila ang representative ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office. Ang nasabing witness sana ang magpapatunay na may mga rehistradong baril ang respondent, kabilang ang ilang high-powered firearms. Layunin sana ng testimonya na ipakita ang umano'y kakayahan ng respondent na isagawa ang binitawang pahayag. Ngunit ayon kay Luistro, naipakita na sa mga naunang testimonya na seryosong tinanggap ng pamahalaan ang naturang pahayag. Nagkaroon na umano ng malawakang investigasyon at rekomendasyong magsampa ng criminal complaint, kaya hindi na kailangan ang karagdagang testimonya mula sa PNP representative. Hindi na rin ipipresenta ng prosekusyon sina Miguel Flores at Bones Magambol na parehong miyembro ng media. Ayon kay Luistro, naroon umano ang dalawang reporter noong November 23 video conference at personal nilang narinig ang mga pahayag ng respondent. Gayunman, sinabi niya na napatunayan na ng naunang NBA witness na authentic ang video. Bukod dito, hindi na rin umano kinukwestiyon ng defense ang authenticity ng mga video recording, kaya magiging paulit-ulit lamang ang testimonya ng dalawang media witness. Tinanggal din sa listahan si Sheriff Abby Andres. Ang sheriff sana ang magbibigay ng testimonya tungkol sa isang insidente noong 2011 na umano'y kinasangkutan ng respondent. Ngunit ayon kay Luistro, kinilala na ng dalawang panig na nangyari ang naturang insidente. Dahil hindi na ito gaanong pinagtatalunan, hindi na umano kailangan pang ipatawag ang sheriff. Hindi na rin ipipresenta ang isang kamag-anak ng isa sa mga sinasabing biktima ng pagbabanta. Ayon sa prosecution, ang witness na ang magpapaliwanag sa naging epekto, bigat at seriousness ng umano'y pagbabanta sa biktima at sa kanyang pamilya. Gayunman, sinabi ni Luistro na naipaliwanag na sa mga naunang testimonya na ang prosecution ng grave threats ay hindi nakadepende sa personal na damdamin o aktibong pakikilahok ng sinasabing biktima at ng kanyang pamilya. Kasama rin sa tinanggal ng prosecution ang isang psychiatrist. Ang psychiatrist sana ang magpapaliwanag tungkol sa state of mind ng respondent, sa katangian ng mga pahayag at sa umano'y kakayahan nitong isagawa ang pagbabanta. Ngunit ayon kay Luistro, sapat na ang mga authenticated video at testimonya ng mga naunang witness upang maipakita ang mga pangyayaring nakapaligid sa naturang pahayag. Dahil dito, formal na hiniling ng prosecution na alisin sa kanilang witness list ang 6 na witness para sa Article 4. Nilinaw ni Luistro na si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang magiging huling witness ng prosecution para sa naturang article.
Pagkatapos ng testimonya ni Matibag, plano na nilang lumipat sa Article 1 na tumatalakay naman sa confidential funds. Hiniling din ng prosecution na maglabas ng subpena para sa kanilang mga unang witness para sa confidential funds. Kabilang dito ang isang opisyal mula sa Legislative Archives, Museum Management Service ng House of Representatives at dalawang dating branch manager ng Land Bank. Ayon sa presiding officer, kailangang magsumite ang prosecution ng written motion upang malinaw na matukoy kung anong mga dokumento ang nais nilang ipadala sa impeachment court. Gayunman, nilinaw ni Luistro na naipasa na nila ang written request para sa subpena ad testificandum. Matapos suriin ang request, inaprubahan ng presiding officer ang pagpapatawag sa mga witness upang humarap at tumestigo. Inaprubahan din niya ang subpoena duces tecum para sa pagdadala ng mga kinakailangang dokumento mula sa Land Bank. Pagkatapos ng usapin sa subpoena, itinama ni Luistro ang isa niyang naunang pahayag tungkol sa grave threats. Ayon kay Luistro, nagkamali siya nang sabihin niyang private crime ang grave threats. Nilinaw niyang public crime ito at hindi kailangan ang personal na complaint o aktibong pakikilahok ng sinasabing biktima upang maipagpatuloy ang kaso. Ayon naman sa presiding officer, na ipaliwanag na rin niya noong nakaraang hearing na iilan lamang ang private crimes na nangangailangan ng complaint mula mismo sa offended party. Tinanggap ni Luistro ang paglilinaw at sinabing gusto lamang niyang itama sa record ang kanyang naunang maling pahayag. Matapos nito, nagtanong ang isang senator judge tungkol sa pagkakasunod-sunod ng presentation of evidence. Tinanong niya kung tatapusin ba muna ng prosecution ang lahat ng kanilang witness para sa lahat ng articles bago magsimula ang defense, o kung salitan silang magpipresenta sa bawat article. Ayon sa presiding officer, tatapusin muna ng prosecution ang presentation ng kanilang ebidensya para sa lahat ng articles. Pagkatapos nito, saka lamang ipipresenta ng defense ang kanilang evidence in chief. Ang pagdedesisyon ay gagawin per article matapos ang formal offer of evidence at final arguments ng dalawang panig. Dito na kinilala ng korte ang lead counsel ng defense. Ayon sa defense counsel, nais muna niyang malinawan kung ilan talaga ang tinanggal na witness ng prosecution para sa Article 4. Sinabi niyang 5 lamang ang una niyang narinig, ngunit nilinaw ng presiding officer na 6 ang tinanggal dahil kasama rin ang kamag-anak ng sinasabing biktima. Tinanggap ng defense ang paglilinaw. Gayunman, sinabi ng defense counsel na mayroon siyang mahalagang concern tungkol sa paraan ng pag-anunsyo ng prosecution sa pagtanggal ng kanilang mga witness. Nilinaw niyang hindi siya tumututol sa desisyon ng prosecution na huwag nang ipresenta ang mga witness. Ang concern umano ng defense ay ang mahahabang paliwanag na kasama sa bawat withdrawal. Ayon sa defense counsel, ang mga manifestation ng prosecution ay naglalaman na ng conclusions of facts at conclusions of law. Para sa defense, ang impeachment court lamang ang may kapangyarihang magdesisyon kung alin ang napatunayan at kung ano ang tamang legal na konklusyon mula sa mga ebidensya. Ipinaliwanag niya na ang trabaho ng mga abogado ay magpresenta at magtanong sa mga witness, hindi ang magbigay ng konklusyon tungkol sa mga bagay na hindi naman aktual na naipresenta bilang ebidensya. Ayon pa sa defense counsel, maaring makaapekto sa fairness at balance ng proceedings ang mahabang manifestation ng isang panig, lalo na't napapanood ng publiko ang impeachment trial. Sinabi niya na kung ang layunin lamang ng prosecution ay ipaalam na inuurong nila ang isang witness, mas mainam na sabihin na lamang iyon ng direkta, nang walang kasamang mahabang argumento o factual assertions. Nais sanang sumagot ng prosecution, ngunit pinigilan muna ito ng presiding officer. Ayon sa presiding officer, itinuring niya ang paliwanag ng prosecution na kahalintulad ng isang tender of excluded evidence. Sa ganitong proseso, maaaring ipaliwanag ng isang panig kung ano sana ang patutunayan ng ebidensyang hindi na ipresenta o hindi tinanggap. Gayunman, nilinaw niyang hindi ito eksaktong tender of excluded evidence dahil wala namang ebidensyang formal na inialok at tinanggihan ng korte. Upang maging patas, tinanong ng presiding officer ang defense kung nais din nilang magkaroon ng parehong pagkakataon sa hinaharap.
Ayon sa presiding officer, kapag nagdesisyon din ang defense na huwag ipresenta ang ilan sa kanilang mga witness, maaari rin silang bigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang dahilan ng kanilang withdrawal. Ngunit tumanggi ang defense counsel sa alok. Ayon sa defense counsel, hindi sila humihingi ng special treatment, advantage o kaparehong oras upang magbigay ng mahabang manifestation. Ang hinihiling lamang umano nila ay fairness. Iginiit niya na kung ang isang panig ay magwi-withdraw ng witness, sapat nang sabihin na hindi na ito ipipresenta. Hindi na umano kailangang samahan ito ng argumentong maaring magmukhang patunay kahit hindi naman aktual na tumestigo ang witness. Dahil dito, naglabas ng ruling ang presiding officer. Ayon sa kanyang ruling, mula sa puntong iyon, ang prosecution at defense ay dapat limitahan ang kanilang manifestation sa simpleng pag-anunsyo ng withdrawal o pagbabago sa kanilang witness list. Hindi na pahihintulutan ang mahahabang paliwanag na naglalaman ng conclusions of fact, conclusions of law o personal na interpretasyon sa mga ebidensya. Sinabi ng presiding officer na ang ruling ay pantay na ipatutupad sa dalawang panig. Gayunman, muling nagsalita si Luistro upang ipaliwanag ang panig ng prosecution. Ayon kay Luistro, ang impeachment ay isang constitutional process at mahalagang malaman ng publiko kung bakit hindi na ipipresenta ang ilang witness. Para sa prosecution, kailangan nilang ipaliwanag na ang pagtanggal sa mga witness ay hindi dahil mahina ang kanilang kaso, kundi dahil sapat na umano ang mga nauna ng testimonya at maaaring maging redundant ang karagdagang ebidensya. Ngunit ayon sa presiding officer, nakapaglabas na ang korte ng ruling at hindi na kailangan pang pahabain ang usapin. Nagbigay rin ng kanyang pananaw ang isang senator judge. Ayon sa senador, nauunawaan niya ang concern ng defense dahil kapag nagpaliwanag ng mahaba ang prosecution tungkol sa isang witness na hindi naman tumestigo, para na rin nilang ipinapasok sa record ang impormasyong hindi nasuri sa pamamagitan ng direct at cross-examination. Ipinaliwanag niya na hindi rin makatututol ng maayos ang defense dahil walang aktual na witness na nakatayo upang tanungin o kontrahin. Ayon sa senador, maaaring ipaliwanag ng prosecution sa press conference o sa ibang forum kung bakit nila tinanggal ang mga witness. Ngunit sa loob ng impeachment court, mas makabubuting manatili ang mga abogado sa presentation ng admissible evidence at testimonya ng mga witness. May isa pang senator judge na nagsabing hindi mahigpit na sinusunod sa impeachment court ang technical rules of evidence na ginagamit sa ordinaryong korte. Ayon sa kanya, maaaring mas mainam sana kung pinayagan din ng defense na magbigay ng kaparehong paliwanag kapag sila naman ang nag-withdraw ng witness. Gayunman, sinabi niyang rerespetuhin niya ang ruling ng presiding officer. Isa pang senator judge ang sumuporta sa desisyon ng chair. Ayon sa kanya, napansin din niya ang mahahabang paliwanag ng prosecution tungkol sa mga witness na hindi na ipipresenta. Sinabi niyang hindi dapat ang mga abogado ang nagpapaliwanag kung ano sana ang personal na naranasan, nakita o naramdaman ng isang witness. Ayon sa senador, trabaho ng witness na magbigay ng sariling testimonya, habang trabaho naman ng mga abogado na magtanong. Hindi umano dapat palitan ng manifestation ng abogado ang testimonya ng isang taong hindi naman humarap sa korte. First of all, we would like to acknowledge the positive response of the Honorable Impeachment Court to our previous manifestation. Accordingly, we would like to reiterate that the prosecution will no longer be presenting Attorney Zuleika Lopez as well as Captain Belinda Bello. Reiterating, however, the same concern on redundancy, surplusage, and lack of necessity, the prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number 1, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative. The witness intended to testify that the respondent owns firearms, including the high-powered ones, which demonstrate the capacity and capability to execute the threat. On the other hand, Your Honor, it has been shown already that the government took seriously the threat. As a matter of fact, it prompted the full-scale investigation, including the recommendation to file a criminal complaint. Number 2, Your Honor,
is Michael Flores and Bons Magsambol. They belong to the press who were present during the November 23 video conference. They will be testifying that they were among the reporters or media persons who were present during the video conferencing, and to the fact that they heard the respondent utter the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. On the other hand, Your Honor, the testimony of Agent Calilong already established that the video is authentic, plus considering, Your Honor, the defense's subsequent admission that the same are authentic videos, Your Honor. Number 3, Your Honor, is Sheriff Abe Andres, the witness intended to testify on the 2011 incident pertaining to the violence allegedly committed by the respondent on the sheriff. On the other hand, Your Honor, during the past proceedings, it has been acknowledged by both parties. Particularly, it was acknowledged already that the occurrence of this incident of 2011. So we deem it unnecessary as well to present this particular witness. Number 4, Your Honor, is the family member of a victim of threats. The witness intended to testify on the effect, the gravity, and the seriousness of the threat allegedly committed by the respondent. On the other hand, Your Honor, Attorney Loto already testified that threat is a private crime and its prosecution does not depend on the complaint, participation, and even the subjective feeling of the victim, including his families. Finally, Your Honor, the psychiatrist, the witness intended to testify on the respondent's state of mind, the nature of the violence in the statement made, as well as the capacity and capability to actually execute the threat. On the other hand, Your Honor, both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented. Your Honor, considering that these 5 witnesses are included in our pre-trial order, Your Honor, we respectfully withdraw their names among the prosecution's witnesses for Article 4 threat. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Monday. Tuesday, Your Honor. Likewise, Your Honor, the prosecution acknowledges the 5-day notice rule. However, considering that the decision to forgo the testimony of Attorney Zuleika Lopez, as well as that of Captain Belinda Bello, came only after the conclusion of the testimony of Attorney Lotok, plus considering, Your Honor, the earlier manifestation, which will render Attorney Matibag the last witness for threat, we would like to beg the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court to note our next witnesses. This will be in support of Article 1, Confidential Fund. And if we will be presenting Attorney Melvin Matibag on Tuesday, then this means that the first witness for Confidential Fund will be presented on July 22, that is Wednesday. Yes. Nevertheless, Your Honor, we are requesting that we be allowed to request for the issuance of subpoena for our first 3 witnesses for Confidential Fund. That includes Marivic Pareja of the Legislative Archives Museum Management Service of the House of Representatives, and also, Your Honor, 2 land bank employees, including
Violeta Constantino, former branch manager of Land Bank Show Boulevard Branch, and Ninita Camposano, former branch manager, Land Bank, DepEd Branch. To clarify, Honorable Wistro, this is for the issuance of subpoena ad testificandum only? Your Honor, the request is for the issuance of both subpoena ad testificandum and subpoena duces tecum. Kindly submit in writing the motion in order to be able to specify the documents you want to be the subject matter of the subpoena duces tecum. We will await it within the afternoon, even after adjournment, so that we can sign the subpoena by today or tomorrow at the latest.